The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. The sisters of Lazarus sent word to Jesus saying, Master, the one you love is ill. When Jesus heard this, he said, This illness is not to end in death, but is for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was ill, he remained for 2 days in the place where he was. Then after this, he said to his disciples, Let us go back to Judea. When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. When Martha heard that Jesus was coming, he went to meet him, but Mary sat at home. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would have not died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Jesus said to her, Your brother will rise. Martha said, I know he will rise in the resurrection on the last day. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world. He became perturbed and deeply troubled and said, Where have you laid him? They said to him, Sir, come and see. And Jesus wept. So the Jews said, See how we love him. But some of them said, Could not the one who opened the eyes of the blind man have done something so that this man would have not died? So Jesus, perturbed again, came to the tomb. It was a cave and a stone laid across it. Jesus said, Take away the stone. Martha, the dead man's sister, said to him, Lord, by now there will be a stench. He has been dead for 4 days. Jesus said to her, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. And Jesus raised his eyes and said, Father, I thank you for hearing me. I know that you always hear me. But because of the crowd here, I have said this, that they may believe that you sent me. And when he had said this, he cried out in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, tied hand and foot, with burial bands, and his face was wrapped in a cloth. So Jesus said to them, Untie him and let him go. So now many of the Jews who had come to Mary and seen what he had done began to believe in him. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The readings of this Sunday reminds us of the reality of sickness, of death, and resurrection. The reality of sickness, death, and resurrection. Even you are the friend of Jesus, eventually you will get sick and you will die. If you notice, the sisters did not say,
our brother, but the one you love. It means there is a special relationship between Jesus and Lazarus. Sickness, death, resurrection. Second, that there is pain, there is sadness, in losing somebody you love. Sadyang mayroong pagtangis sa pagpanaw ng iyong minamahal. This is not the first time that Jesus raised a dead person. Another story was the son of a widow from Nain. They are already in the funeral. Jesus stopped and raised the son of the widow. But he did not weep. Hindi siya umiyak doon. Pero dito, umiyak siya. Sa madalit sabi, sadyang makatotohanan ang pagluha ng pagpanaw ng minamahal. Di ba, ano? Kaya, pag tinanong ng asawa ang kanyang asawa, luluha ka ba pag ako'y namatay? Magandang itanong yun, ano? Tanongin mo asawa mo, iyak ka ba pag namatay ako? Sasabi niya, oo. Kaya lang nakangiti, no? Parang hindi ka panipaniwala. My dear friends, my brothers and sisters, the second reading says, if you die in Christ, you will rise with Him. So not all who will die will rise with Him. Only who will die with Christ. Only with those who believe in Christ. You all know that I lost a brother last February. Not so old, only 65 years old. He was not sick. He was not sick. He was just complaining in our chat group. He just said, I will go to Makati Med. Masakit ang tiyan ko. 9:00, 1:00, patay. Ni hindi ko na inabot. I-anoint ko sana, di ko na inabot. Ano po? Kaya nung binuksan yung pagkakabalot, ang una ko God sinabi, bakit ka naman nagmamadali? Ano po? Buti hindi sumagot. Di ba ba? Ano? But up to now, I cannot understand. There are things you believe, but some of them you cannot accept. Why? Because we still miss our brother. And sometimes it will be tolerable, acceptable, if you see someone who have been sick with lingering illness, and sometimes the people who love them will say, Lord, kunin mo na kaysa maghirap. Di po ba, ano? Pag napansin mo naghihirap, ikaw na mismo nagsasabi, kunin mo na. Kawawa naman. Pero yung walang sakit at biglang namatay, talagang nagdudulot ng isang malaking pagtatanong, bakit? Bakit? At nung nagmisa si Bishop Sok, kasi si Bishop Sok ang nagkasal sa kanila, ang sabi lang niya, minsan, pag namatay kang biglaan nang wala kang karamdaman, biyaya yun. Biyaya yun. Kaysa ikaw ay maghirap. Di pa ba na? Kaya, maganda din yun. Lord, kung kukunin mo ko, kunin mo na ako agad. Di ba? Kaysa maghihirap pa ako. Hindi ka nagagastos. Di pa ba? No? Magbilin lang kayo kung kayo ay garapon o kahon. Di pa ba? No? Sabihin mo sa asawa mo, pag ako'y namatay, ha? Garapon o kahon. Di pa ba? No? Pag garapon, cremated. Pag kahon, may kabaong. Di pa ba? No? Of course, it was consoling to hear those words.
Kaya nga marami sa atin, pag tinanong, in what way you want to die? Anong sagot ng marami? Sana kunin na lang ako ni Lord habang natutulog. Para wala nang hirap, di po ba? No? Kung kukunin na lang ako ng Diyos, sana habang natutulog. Ha? Kaya yung iba, namatay sa misa. Ano po? Natutulog eh. Ano po? Oo. Kinuha ni Lord, di ba? No? At least sa misa ka namatay, di ba ba? No? Ha? Pagdating ng peace be with you, wala ka na, di ba ba? No? Rest in peace, di ba? Ha? Pero hayaan niyo silang natutulog. Kanina kasi pinapagalitan ng nanay yung kanyang anak natutulog eh. Kita ko eh. Ano po? Hayaan niyo. Ano po? Sometimes the spirit is willing, but the flesh is weak. Ano? Kahit kayo ay naiirita pag mayroong batang maingay na umiiyak, let it be. Let it be. Kailan nyo dadalhin yan? Pagpatay na? Di po ba? Ano? Let them, bring them, allow them, recognize their struggle inside the church. Darating ang araw, matutulog ka rin. Pag matanda ka na, pagka minsan yung matatanda, sa simbahan na lang talaga natutulog, di ba ba? Ano? Oo. Kaya may mga nabili na yung upuan. Kasi saktong-saktong likod nila, lapat na lapat, di ba ba? Ano? Oo. Okay lang yan. Oo. Mahalaga, nagsimba ka. Ano pa? Ganun talaga. Sabi ni Bishop Sok, ganun talaga. But lately, just this year, a brother priest, an alumnus of our seminary, a year ahead of me, died after 3 years of lingering sickness. 3 years. Ano sakit? Diabetes. Komplikasyon sa diabetes. Ano po? Walang namamatay sa diabetes. Tandaan nyo yan. Kung kayo'y diabetic, hindi kayo mamamatay sa diabetes. Ha? Kumain kayo. No? Ikamamatay nyo, komplikasyon. Ano pa? Ha? Tumaas ang blood sugar, na-stroke, ano po? Nag-heart bypass, later on, na-stroke uli, inoperahan sa utak. Ano? 3 years na coma. Ano pa? Ha? Kaya kami, pinagdadasal namin, kahit gusto namin ikaw ay mabuhay, kung gulay ka naman, kunin ka na lang. Di ba ba, ano? Kunin ka na lang. Of course, mahirap yun sa magulang. Mahirap sa magulang na yung magulang ang maglilibing sa anak. Mas madali sa anak ang ilibing ang magulang, kasi alam mo namang mas matanda sila, pero mas mahirap sa magulang ang silang maglibing sa anak. Kaya yung magulang, iyak ng iyak. At si Bishop Sok, ang nag-homily sa funeral, at sabi niya, inilabas niya ang kanyang sama ng loob. Hindi naman masamang magtampo. Nagtampo siya sa Diyos. Sinabi niya, Lord, bakit? Bakit? Mabuting pari naman yan. Bakit? Ano pa? Bakit? At inaantay ko, baka sumagot ang Diyos. Ano pa? At sabi lang niya, ganun daw talaga. Ganun talaga. Ano po? May gumagaling, mayroong hindi gumagaling. Ano po? Ganun talaga. Bakit hindi gumaling si Lazarus? Napakaganda. So that the glory of God will be revealed. Sometimes you will not be healed by your sickness, and God will simply raise you from the dead so that the glory of God will be revealed. Will be revealed. Ano po? Kaya, magkita-kita na lang tayo. Ano po? Dalawa lang naman ang pupuntahan, di po ba? Ano? Smoking or non-smoking. Ano po? Sala magkita tayo sa non-smoking. Di po ba? Ano? Ha? Pero hindi ako nagmamadali. Ladies first. Ano po?
Di ba, ano? Ladies first. Why hurry? Ano po? Eventually, we will all die. I will die. You will die. When? I do not know. How? I do not know. But you have to accept the reality that the beauty of the Easter Sunday is the promise that all who believe will rise again. Kaya mahalaga yung tanong, naniniwala ka ba? Sumasampalataya ka ba? Ano po? Sumasampalataya ka ba? Kasi hindi naman talaga lahat ng namatay ikinalungkot ng namatayan. Hindi po ba, ano? Maniwala kayo. Hindi lahat ng namatayan ikinalungkot nila. Kasi nung namatay, halimbawa yung asawa, sabi ng misis, paano na ako? Paano na ako? Di ba? Ang iniisip niya siya. Hindi yung namatay, di ba ba? No? Paano na kami? Kung nag-iwan ka ng maraming pera, buti na lang. Di ba? No? Kanya-kanya tayong kwento sa buhay, di po ba? No? Kaya mga mister, huwag niyong sabihin may rami kayong pera. Baka si misis ay umiyak. Ano po? Para ikaw ay kunin na ni Lord, di ba? No? Ha? Kasi, sa ayaw at sa gusto ninyo, sa dinami-dami ng kinasal ko, talagang may mga mag-asawa na nagsisimba. Ang panalangin nila palagi ay, kunin mo, O Diyos. Di ba? Nire-request sa choir yun. Kantahin naman natin ito. Kunin mo, O Diyos. Di ba? Matakot ka kapag hinawakan ng iyong balikat ng iyong asawa. Ibig sabihin nun, pinakukuha ka na. Di ba ba? Seriously. My dear friends, my brothers and sisters, life is short. Don't waste your time. As I always say this, we don't have the luxury of time. Live well. Don't just live long. Live well. Don't just live long. Huwag puro trabaho. Oo. Akala nyo iiyak yung kumpanya na pinagtatrabahuhan ninyo na kayo ay namatay? After 1 week, may kapalit na kayo. Maniwala kayo, hindi sila iiyak. Yung iba, kasama mo sa opisina, sasabihin, ay, wala na. Oh, wala na. Yun lang ang sasabihin. Will they really miss you? Hindi. Ako magsasabi, di ka nila mamimiss. Kaya wag puro trabaho. Ano po? Wag puro trabaho. Kung may pagkakataon, mamasyal kayo. Hello? Gising pa ba kayo? Kung kayo may pagkakataon, mamasyal kayo. Mamasyal kayo. Hindi kung kailan patay na kayo, saka kayo namamasyal. Kaluluwa na lang ang namamasyal, di ba ba? Ano? At pag may nakitang paru-paro sa loob ng bahay, ay, si Mami! Isang paru-paro ka na lang, di ba ba? Ano? Mamasyal kayo. Mabuhay sa pag-ibig, sapagkat ang karamdaman ay totoo, ang kamatayan ay totoo, meron mang pagluha, patay ka pa rin. Patay ka pa rin. Di po ba, ano? Hari nawa, meron kang malaking pananampalataya sa Diyos upang sa iyong pagpanaw, meron kang muling pagkabuhay. It's not about how long you live. It's about how deep is your belief. Amen. Going back to what I've said, today we are reminded of the reality of sickness. The reality of sickness. Ano po? The greatest wealth, brothers and sisters, is never money. The greatest wealth is good health. Do not forget that. The greatest wealth is never about money.
but good health. And good health, kindly listen, is 20% exercise, 80% diet. Namatay sa mga kinakain. Ano po? At least nakangiti. Ano po? Patay nga lang. Ano po? Take care of your health so that you will not regret it. Second, the reality of death. Eventually, everybody will die. Others die late, but nobody stayed forever. Wala naman nagmamadali. Ano po? Huwag kayo magmadali. Eventually, it will come. Third, the reality of pain in losing somebody you love. Kaya nga sinasabi ko ito, manakawang ka na, huwag ka lang masunugan. Pero masunugan ka na, huwag ka lang mamamatayan. Sapagkat pag namatay, wala na talaga. But the hope, ano ang pag-asa? For those who believe, the dead will be raised. Sa mga nananampalataya, sa mga naniniwala, mayroong buhay, muling pagkabuhay, at buhay na walang hanggan. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Bless, O Lord, your people who long for the gift of your mercy, and grant that what at your prompting they desire, they may receive by your generous gift through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you and your family, the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.